Nung ako po ay nakakilala sa Panginoon at narinig ko ang good news. Everybody shout and say good news. Ginamit ng Lord ang 4 spiritual laws. Yung kapatid ko, si Kuya Alex from UE, he came home and nasharean sila nito at tinuruan paano mag-share. Kaya agad-agad sinira sila niya sa amin sa loob ng mosquito net. At doon naunawaan ko ang good news. Everybody shout and say good news. Bakit good news? Kasi po, ang tao ay makasalanan, patungo sa impyerno, wala makararating sa Ama, maliban kay Jesucristo. And when I have learned about that, akala ko sapat na yung pagiging relihiyoso ko. Sapat na yung ako'y religious. Yung pala, kahit ako'y magpaka-relihiyoso, kulang yon. Kulang. Romans 3:23, all have sinned and fall short of the glory of God. Romans 3:23, ayun po ang sabi. Kahit anong sikap mo, hindi mo kayang abutin ng Diyos. Kaya salamat ang Diyos ang umabot sa atin. At itong 4 spiritual laws ay naging instrumento ng Panginoon. At ito ay worldwide movement na tinayo ni Bill Bright. At nagsimula ang ministry ng Campus Crusade for Christ. At sinasabi po dito na kung paano may alituntunin na gumagabay sa sangnilikha, ay meron ding alituntunin na nagagabay sa pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. At ito ang 4 na tuntuning espiritual. Narinig mo na ba ang 4 na tuntuning espiritual? Yan po ang tanong. Sino po ang nakapakinig na nito? Pwede bang taas ang kamay? Ayun. Sino ang hindi pa nakapakinig dito? Ayan. Others may have been born again through other method, but let me just give you a quick presentation of this wonderful booklet. Una ang sabi, God loves you and He has a wonderful plan for your life. When I heard about this, talagang I was touched by that word that somebody really loves me. Tatay ko namatay, 2 years old pa lang ako, so I grew up na parang I feeling ko walang nagmamahal sa akin. At malaman ko mayroon nagpaplano ng maganda sa buhay ko. So, nagkaroon agad ako ng interest at natumusok sa puso ko. Tapos pinakita po yung mga talata ng katotohanan na sa John 10:10, ang Diyos ay may magandang plano at iba't ibang talata. Pero ang tanong, bakit kung mahal tayo ng Diyos at may maganda siyang plano sa ating buhay, bakit marami hindi nakakaranas ng pag-ibig at magandang plano ng Diyos sa ating buhay? Yan ang tanong. Bakit marami hindi maayos ang buhay, hindi maganda ang buhay? Kung talaga mahal tayo ng Diyos, bakit? Sige nyo nga, bakit? Lakasan nyo, bakit? Ang sagot ay nasa pangalawang tuntunin. Ang sabi ng pangalawang tuntunin, man is sinful and separated from God. Therefore, he cannot know and experience God's love for his life. Dahil tayo makasalanan at hiwalay sa Diyos, kaya hindi natin ma-avail at maranasan yung kanyang pag-ibig at magandang plano. And then, meron po mga talata po dyan. So, mahal ako ng Diyos, may maganda siyang plano. Hindi ko naranasan kasi nga ako'y makasalanan at hiwalay sa Diyos. So, there is a problem. At meron po dyan diagram sa next page na tayo, pilit natin inaabot ang Diyos sa ating sariling sikap. Sa ating relihiyon, sa ating mga kawanggawa. Pero kapos, sapagkat sabi, for all have sinned and fall short. Everybody shout and say, fall short. Bagsak. Kasi ang requirement ng Diyos, 100% goodness. Nobody can afford to do that. Kaya baksak po tayo. Kaya we were hopeless. Mabuti na lang, ang pangatlong tuntunin na nagbibigay ng solusyon sa problemang ito. Na hindi natin maabot ang Diyos. So ang ginawa ng Panginoon, siya mismo ang mabut sa atin. Ang sabi po dyan, third law says, Jesus Christ is God's only provision for man's sin. Through Him, you can know and experience God's love and plan for your life. Not through your religion, not through your rituals, not through your personal effort. Kasi kapos yun. Hindi natin kaya abutin ang Diyos. Kaya ang Diyos ang umabot sa atin. Wala bang malakas na palakpak sa bagay na yun? Malakas na palakpak. So ang Diyos ang umabot sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo. Yan ang sabi sa Romans 5:8. For God demonstrated His own love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Mga kapatid, Jesus solved our problem. We cannot reach God. God solved the problem by sending Jesus. Si Jesus ang umabot sa atin. Kaya ngayon, pwede nang maranasan ng tao ang kanyang pag-ibig at ang kanyang magandang plano.
Wala ba mas malakas na palakpak sa Panginoon sa bagay na yan? Kaya lang hindi sapat na malaman mo mahal ka ng Diyos at may maganda siyang plano sa iyong buhay. Hindi sapat na malaman mo na kaya hindi mo nararanasan ng pag-ibig at magandang plano ng Diyos ay dahil tayo makasalanan at hiwalay sa Diyos. Putol. Putol yung host kaya hindi tuloy-tuloy yung blessing. At hindi rin sapat na malaman mong may solusyon na. Hindi ikaw ang solusyon, hindi ang relihiyon, kundi ang solusyon ay si Jesus Christ. Kailangan malaman mo ang pang-apat at panghuling alituntunin that governs our relationship with God. And the fourth law says, ano po? Pakibasa nga po. 1, 2, ready? Everybody read. Then we can know and experience God's love and plan for our lives. Hallelujah. Itinuro sa atin na maniwala kay Jesus. Praise the Lord. Pero hindi sapat yun. Kailangan si Jesus sa pinaniniwalaan mo, anyayahan mo sa iyong buhay. At siya ang magmamaneho ng buhay mo. Only then can you experience His love and good plan for your life. At yan po ang sabi sa John 1:12. Ano po? Lahat ng tumanggap, lahat ng nanalig, ano po, ay nagiging anak ng Diyos. Even to those who believe. 2 words. Receive, believe. Tinuruan tayong bumilib sa Pilipinas, tinuruan tayong maniwala. Praise God. Pero hindi sapat. Importanteng receive. Everybody shout and say receive. Kaya, yan ang dahilan. Kaya we are the only Christian country and yet we are a very corrupt country. Kasi ang naituro lang sa atin maniwala. Hindi tanggapin si Jesus para siya na ang masusunod sa ating pong buhay. Ano po? At pag tinanggap mo si Jesus, ang sabi po, by grace you have been saved. Past tense. Sure na salvation kay Christ. Saved. Through faith, and that not of yourselves, it is a gift of God. Everybody shout and say, gift. Malakas po, gift. Regalo ng Diyos. Not as a result of works that no one should boast. Hallelujah. Kaya the next page will show us ano po, na yan po yung ating pananampalataya. It's not based on feelings, but based on fact and our faith. Fact, the Bible says so, that's a fact. And we believe in it. Whether may naramdaman ka o wala, additional na lang yun. Ano po? The next page will show that these are the benefits after you receive Christ. Meron dalawang circle dyan. Ayan. Ito po ay larawan ng dalawang uri ng tao. Sa bawat buhay ng tao, sa bawat tao mayroong trono, may upuan. So ito ay isang larawan ng isang tao na maaring mabait, maaring relihiyoso. Pero nakaupo sa trono ng buhay niya ay ang sarili, self. Ito naman po ay isang tao na hindi na ang sarili niya nakaupo, kundi si Jesus na. Kaya sabi ng Biblia, si Jesus ay nakatayo sa pintuan at kumakatok. Kung pagbubuksan mo siya, siya papasok. At paghahariin mo sa iyong buhay. And when you decide not just to be religious, some of you may be coming here regularly, but you have not invited the Lord into your heart. Then this is a wonderful opportunity for you to be reminded. It's not enough that you come here to worship. It's not enough na ikaw ay anak ng isang Christian. It's not enough na ikaw ay lumaki sa isang Christian family. You need to individually make a decision. Not just to believe, but to invite the Lord into your heart. And when that happens, can we go back to the benefits? When you become a Christian, these are just some of the benefits that you can experience. Number 1, Christ will come into your life. Revelation 3:20. Papasok siya sa buhay mo at siyang maghahari. Second, your sins were forgiven. Colossians 1:14. Lilinisin ka sa lahat ng kasalanan. Wala bang malakas na palakpak sa Panginoon sa bagay na yan? Praise the Lord. Pangatlo, you became, after receiving Christ, you became a child of God. You received eternal life. John 5:24. You began a great adventure for which God created you. John 10:10. Mga kapatid, mga minamahal, may it never be that you come here, but you have not decided to invite the Lord into your heart.
Kaya po, balikan natin yung dalawang circle. Ano po? Ito po ang dalawang circle na ito that represents lives. Ano po? Two kinds of life. I was a religious man, but I realized I have not invited the Lord into my heart. 1979, October, when I heard about the good news and I heard the poor spiritual loss, and that night I prayed to receive Christ into my heart. Since then, siya ang naghari sa buhay ko at dahan-dahan niyang inayos ang aking buhay. That is the message of Hope of Glory. Christ in you, the hope of glory. Colossians 1:27. Can we look at that verse? Ano po? Christ in you, the hope of glory. To them, God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery. And what is that mystery? Which Christ in you. Everybody say, in you. The hope of glory. Huwag nawang mangyari na kapag tayo harap sa Diyos at tanungin tayo, ano po, is Christ in your heart or you are just believing in Him? May we be able to say, yes, I invited Christ into my heart. Tayo yumuko, ipikit natin mga mata. And this is a golden chance para sa atin lahat to make that wonderful decision, the most important decision you can ever make into your life. It's not just to believe in Christ, but to accept Him into your life. You can pray this prayer. Sabayan mo po ako sa panalangin. Sabihin mo ang itong panalangin at sundan mo ako. Panginoong Jesus, naniniwala po ako sa iyo na tanging daan patungo sa langit. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan. Pinagsisisihan ko ang lahat ng ito. Binubuksan ko ang aking puso at inaanyayahan kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Maghari ka po sa aking buhay at tinatanggap ko ng may buong pasasalamat ang iyong kapatawaran at ang buhay na walang hanggan at ang karapatang maging anak ng Diyos. Salamat po at maaari kong lakaran ang magandang plano mo sa aking buhay at ma-enjoy ang iyong pagmamahal. Ito ang aking dalangin. Amen. Let me pray for you. Panginoon, selyo niyo ito sa puso namin at ito ang maging simula ng aming patuloy na paglago sa iyo. Ito ang aming dalangin in Jesus' name. O God, sipo, shout and say. O God, sipo, shout and say. Wow. This is our common denominator, mga kapatid. Dahil tayo ay tumanggap sa Panginoon, we come together every Sunday to offer Him our thanksgiving, our worship. Hallelujah. Coming to church will not save you. But having been saved, when you invite the Lord, makes you excited to come together with the brethren at magpuri sa ating Panginoon. And this is the message for today. Ano po? Ang serye po natin sa buwang ito is Building Together. Sabihin nyo nga, Building Together. Ang ganda po nitong nilagay nila Maro, nagbi-build. Ano po? Sino ba dito ang nagpatayo na ng bahay o kaya ay nakapagpatayo ng gusali o kaya ay ang profession mo ay tungkol sa pagkapatayo ng gusali. You cannot do it alone. Ano po? Nang si Pastor TJ ay ipanganak ni Sister Tess. Ano po? Ang akala ko noon ay ang doktor lang ay yung nagpapaanak lang. Ano po? Ano tawag doon? Obigaini. Kasi sabi nung Obigaini, pag manganganak si Tess, ako na bahala. Wala kayong gastos. Nako, proud naman ako. Yung pala, iba pala yung Obigaini, iba pala yung pedya, iba pala anesthesiologist, at kung ano-ano. Ay wala akong budget sa ibang doktor. Team. Everybody shout and say team. Pakilakasan, team. Team effort and almost all field. Ano po? Team. Ay ganun din po ang construction. Merong architect na gumagawa ng plano. Merong engineers. Engineers naman, iba-iba rin. Merong structural engineer. Meron din geodetic engineer. Kaya nang tinayo yung ating CTFE. Iba yung geodetic engineer. Tinignan yung lupa. Gaano kalalim yung matigas na bahagi. Aba, doon pa lang, wala pang nangyayari, bayad na tayo. Ano? Tapos iba naman structural engineer, yung aaralin niya yung tibay, ano po. At iba rin yung architect, ano po. Iba rin yung electrical, iba rin yung mechanical, and so on and so forth.
in building ang isang gusali, it's a team effort. Everybody shout and say, team effort. You and I, when we accepted the Lord into our hearts, whether you like it or not, you are part of a team. Hallelujah. And that is the Team Jesus. Everybody shout and say, Team Jesus. Mukhang ito lang mukhang tulog pa ito. Everybody shout and say, Team Jesus. Why? Because John 1:12 tells us that when you accept the Lord into your heart, you become a child of God. And because you become a child of God, the others who also accepted the Lord, they also became children of God. And so we became part of God's forever family. Tingnan mo yung katabi mo. Kapamilya mo yan, whether you like it or not. Ano po? Yan. Ano po? We become part of Team Jesus. And as part of Team Jesus, we are called to build God's family together. Hallelujah. Just like human and biological family. When you become part of your family, whether you are the tatay, the nanay, the anak, ano po, you are part of that family. And your family is never perfect. But you and I are given the chance to help build our family. Hallelujah. Tulad ng ating bansa, when you were born a Filipino. And because you were born a Filipino, all of us should become part in building this nation. Hallelujah. Kaya po, tayo po ay hindi magiging panatiko sa politiko. Hallelujah. Tayo po ay hindi kulay berde, hindi kulay pula, hindi kulay dilaw, hindi kulay pink. Tayo ay kulay kayumanggi, mga Pilipino. Taas noo kahit kangino, kahit ang ilong ay pangho. Amen? Pumalakpak nga ang mga pangho. Hindi ba kayo Pilipino? So, huwag tayong padala sa mga kulay-kulay. Ano po? Sa Acts chapter 2, verse 47, if we look at that verse, ang sabi po dyan, those who are being saved, ano po? Those who are being saved, ano ra po? The Lord added to their number. Having received salvation, you were added to the numbers of God's people, and you become part of God's forever family. And our spiritual family is never a perfect family. And therefore, you and I are called to help build the family of God. Hallelujah. You become part of Hope of Glory community, not just because you sign a membership form, but because you have accepted the Lord into your heart. And so, we welcome one another. But take note, this is not a perfect family. Still, meron pa mga hindi tapos ang Panginoon sa atin lahat. Pero, hindi hadlang yan para hindi natin ma-build together ang pamilya ng Panginoon. That's the essence of last Sunday's passage natin sa Ephesians chapter 4. Ano po? Na tayo ay pamilya ng Panginoon, that we must build together. We must do our share. We must do our part. Ano po? At napakahalaga na maunawaan po natin ito. How can we participate in building God's family together? And that's the question. How can we be positive, a part of a Team Jesus who will build His family in hope of glory? Are you ready? Are you ready? Parang ito tulog pa, ano? Are you ready? Ayun, talagang, yes, tulog talaga, ano? Isa pa. Isingin natin. Are you ready? Ayun, ay nasa taas po. Are you ready? Ayun, medyo inaantok pa rin na. Isa pa, mga nasa balcony, are you ready? Yes. You are part of this family. You are not just an spectator. Hindi ka taga-panood lang. Hindi ka taga-mangsid lamang. You are part of this family. And our passages, we have 2 passages today, speaks at least 3 things. Number 1, we help build our family through partnership. Sige nga po, partnership. Through partnership, Ecclesiastes chapter 4 verse 9, 2 are better than 1 because they have a good return for their labor. Hallelujah. Don't ever think that you are just an spectator. You are a partner in building this family. Hallelujah. Sa isang construction team, pwede ikaw ay labor, pwede ikaw ay janitor, pwede ikaw ay nasa security, pwede ikaw ay doon sa kantin para yung mga laborer na kumakain. Hindi pinag-uusapan kung malaki ba o maliit, pero ang mahalaga, bawat isa ay kaparte at kabahagi
in building up, our God's forever family. And there are three things that we can see from this partnership. Una, we have shared labor. Everybody shout and say, shared labor. Lahat magtatrabaho. Lahat kikilos. Di ba nakakainis yung oras ng pagtatrabaho, mayroong pabanjing-banjing? Ha? Para ring mga politiko na may katungkulan pero hindi pumapasok sa Senado. O kaya naman ay pasyal lang dito, pasyal doon. Nakakalungkot, We need to become an active part of our team, In Nehemiah chapter 3, makikita natin dyan, they are to build the wall of the Lord. And everyone, sabi ni Nehemiah, ay bahagi, And everyone will have a memorial, hallelujah, in their project of building the wall. Just like our CTFP. Everyone of us ay merong memorial, may parte. Hindi pinag-usapan gaano kalaki, gaano kaliit ang iyong ibinabahagi para maging bahagi ng CTFP. Ang mahalaga, bawat isa ay merong bahagi. Praise the Lord. So, shared labor. Pangalawa, ay yung shared rewards. Shared rewards. Yung, alam nyo, kahapon, yung mga taga-Evangelos ay nakapunta sa ating CTFP. And they came to me when they saw me at sabi nila, wow, at last nakita namin ito. Sabi nila, nakikita na namin ito sa FB po ninyo, Bishop. Sabi niya, nakakatuwa, nasusundan namin na dati maliit lang, dati wala. Yung pang makita pa namin. At excited kami na abangan yung tuloy-tuloy na pagkabuo ng CTFP. Palakpakan niya ho natin ang Panginoon sa bagay na yun. At sabi nila, bagaman kami hindi sa Hope of Glory, we are blessed na pagmasdan kung paano unti-unti nabubuo ang proyektong binigay ng Diyos sa puso ng Hope of Glory. Why? Because every one of us in Hope of Glory ay meron pong hindi lamang shared labor, kundi we have shared reward. We are sharing dun sa joy of seeing how God can complete. But not just the building, but to see souls being saved. Our members are sharing the gospel. Praise the Lord. At pangatlo, yung shared purpose. Everybody say, shared purpose. Pakibasa nga po ito. Let us see. Want to ready? Read. Share purpose. Anong purpose natin? Well, alam niyo po, napakahalagang ito ay ating linawin. Ang purpose natin ay mag-akay ng mga tao palapit sa Diyos. That's our purpose. Kaya kailangan natin yung building para doon natin sila dadalhin panahon ng pagsamba. At mga training and equipping. But I always remind our people na kahit makumpleto natin yung building na hindi yan ang ating purpose. Yun ay kailangan lang natin para ma-accomplish natin yung ating purpose. So mahalaga that we clarify. That's why, salamat sa pagkapadala ng Diyos sa IGSL team. 3 teams sila. At tinuruan na tayo na mag-share ng 4 spiritual laws. Tinuruan tayo ng creating the culture of disciple-making in our church. At isinare natin ito sa ibang churches. And other churches came yesterday. Hallelujah. At they are thankful that Hope of Glory is being used by the Lord to help them to the focus, to the purpose. And what is the purpose? Matthew 28:19-20. Go and make disciple of all nations. Ano ibig sabihin niya? Go. Mag-akay ka. As you go, kung saan ka naroon, akayin mo yung mga kaibigan mo sa Panginoon. Kaya, you can be taught how to share for spiritual law. You can be taught how to share gift of life card. Akayin. Pangalawa, ang sabi diyan, baptize. At pangatlo, I teach them to obey. And through the 3 steps, we can make disciples. Mga kapatid, while we rejoice on the fact that God is giving us CTFP, but that is not our purpose. Those are vehicle so that we can continue to pursue our purpose. Partnership. Sigaw niya po, partnership. Pakilakasan po, partnership. Pangalawa po, sa Ecclesiastes chapter 4, verse 10-12, ang sabi po dyan, we build through mutual care. I love this. I love this. Hindi lang po tayo trabaho, kundi merong mutual care. As we build the family of God, we have a mutual care. We build through, pakibasa nga po ito ng malakas. Want to ready? Read. Alam nyo, ang keyword dito, mutual. Everybody shout and say mutual.
So hindi ka lang naghahanap na mag-care sa'yo. Kailangan ikaw din mag-care din. Yun po ang problema kasi. Ay, ayoko na dumalo kasi hindi na ako, walang nag-aalaga sa akin. Teka muna, ikaw ba nag-aalaga? Mutual care. Everybody shout and say, everybody aloud. Mutual care. Huwag ka lang maghanap na ikaw ay inaaruga. Mag-aruga ka rin. Yun po ang sinasabi po ng Ecclesiastes chapter 4, verse 10 to 12. Ano po? Una, letter A, by lifting one another. Ano po? We lift one another. Pagka may nadi-discourage, ano po? Ay atin silang tulungan. Yan po ang esensya ng Hebrew chapter 4, chapter 10, verse 24 and 25. Ano po? Pag nadi-discourage, pag nilulungkot, yung pong words of encouragement, yung tapik, ano po, sa balikat, ano po, o yung pakikinig lang, ay nakaka-encourage. Tingnan mo yung katabi mo, mukha ba nakaka-encourage ang itsura niya? Alam nyo, napakaraming dahilan para ang tao ay ma-discourage. Pero, kung ikay nakikibahagi sa community of God's people, dumating man sa buhay mo na ikay manghina, merong mag-aangat sa iyo. Amen? At kung ikaw naman nakakapansin naman ang hihina, ikaw naman na mag-aangat sa kanila. And because of that, the enemy cannot succeed, hallelujah, sa kanyang hangarin na tayo ay kanyang padapain sa gitna ng mga hapon. Letter B, we protect one another. Mahalaga po ito. We protect one another. Let me speak about this protection. Ano po? Itong protection na ito does not mean na kung mali ay poprotektahan mo. Ano po? Hindi ho. Kung mali ay mali. Ano po? Hindi natin dapat ipagtanggol ang mali. Ano po? Hindi natin kailangan mag-rally sa EDSA para ipagtanggol ang may kaso. Hindi po yun. Ano po? Kailangan kung mali, mali. Kung tama, tama. Pero, kapag ka ang isa ay na chichismis na walang basihan, we hold responsible. Yun ang chichismis. Ano po? Upang siya ay hindi magkakarat lang ng mga fake news laban sa isa't isa. Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. Again, I will say, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. We are imperfect people, but we were forgiven. Pumalakpak nga mga forgiven po, pumalakpak. Wow. And because we are not perfect people, may mga hindi pa ayos sa atin. At kung minsan, ano po, ay talaga hindi katakataka na mayroong maichismis sa atin. Pero ang mahalaga po is our willingness to protect one another from slander. Ano po? Minsan, ang Pilipino napakahilig sa 3 bagay daw ang gustong gawin ng Pilipino eh. Kumain ng libre, matulog, at saka pag-usapan ng buhay ng may buhay. Kasi sa magkabarkadahan, ayaw ma-absent. Kasi kung sino absent, sila ang pinag-uusapan. Sabi mo sa tabi mo, ganun ka ba? Ano? Kapatid, we need to protect one another. We belong to one family of God. Ano po? Sa 1 Peter chapter 5 verse 8 to 9, ano po? Ang demonyo po ay talagang kumikilos. Ano po? Upang tayo ay wasakin. Ano po? Naghahanap siya ng pagkakataon. Kaya dapat we protect one another. Sa isang sundalo na lumalaban, ano po? At sa sangyera. At may tinamaan kang kasama. Yung tinamaan, kailangan kunin mo. At ilagay mo sa secured place. Ibig sabihin, tayong magkakapatid sa Panginoon, kung merong magkasala, hindi natin pagtatakpan. Pero hindi rin naman natin tatapakan at i-condemn. Lalagay natin sa secure place. Just like the church. The church is like a hospital. We come here every Sunday, and this is like a hospital. When we come together before the Lord, we allow God na ayusin ang ating buhay. I-assure tayo ng kanyang pagmamahal. I-assure tayo ng kanyang forgiveness upang tayo magpatuloy sa Panginoon. Can you hear that? Amen? This is like a hospital. This is not a place where perfect people come together to worship. No. This is a place where imperfect people come together to worship. And as we worship the Lord and listen to His Word, the Word of God is changing us from glory to glory. Can you hear that? Amen? Mga kapatid, mga minamahal, may the Lord speak to our hearts. Protect one another. Letter C, strengthen one another. Yan.
in the area of weakness, ano po, importante po. Ang tanong po, how can I help my sister or my brother be strengthened sa kanyang area of weakness? As we have said, we are imperfect people. May mga areas sa ating buhay na kahinaan natin. So how can we help one another upang tayo po ay lumakas sa areas of our weakness? Yun po ang ibig sabihin natin ng mutual care. Everybody po, pakibasa po muli. We build through not just partnership, but mutual care. We care for one another here. Ano po? Tayo ay nagmamalasakitan. Pumalakpak nga, ang handang magmalasakit, pumalakpak nga po. Ganon din sa pamilya, si tatay, si nanay, ang anak, nagmamalasakitan. Hindi perpekto si tatay, hindi perpekto si nanay, hindi perpekto ang anak, pero nagmamalasakitan. At habang nagtutulungan, ay nagmamature together. And this is also true in the family of God. Pangatlo po at panghuli, the third principle that we can learn in building together is that we build through joint accountability. We build through, pakibasa po, want to already read. Wow, joint accountability. Praise the Lord. Yan po ang ating pong panawagin ngayon sa Pilipinas na ang mga leader natin ay dapat ay merong accountability. Ano po? At ito ang ating panawagan. Kaya ito ang problema po natin. Accountability has become a big word nowadays. Pero kung minsan, kung sino may problema dito, yung pa ang sumisigaw. Ano po? Kaya ho kailangan manalangin po tayo. Kailangan po ang mga hinahalal natin, we must make sure na sila ay merong accountability. Sila ay may pananagutan. Kaya po salamat sa ating ombudsman. Ano po? Na ang ating ombudsman, ang Tagalog po niyan, tanod bayan. Ang ating pong Constitution speaks of the three major branches of government, the executive, the legislative, and the judiciary. But wait, there is more. Meron tinatawag na constitutional bodies. Na ang pagbabago sa bansa ay hindi lamang sa pamamagitan ng tatlong major branch of government. Meron tinatawag na constitutional body na hindi ito under dito sa tatlong ito. Ano po yan? COMELEC. Yung COMELEC, yung paghahalal. Pagka maayos ang halalan, mahahalal ang tamang tao. Ano po? Pangalawa, yung pong ombudsman. Yung ombudsman, sila po'y bantay tanod bayan ang tawag. Sabihin nyo nga, tanod bayan. Nagbabantay sila sa mga namumuno. Ano po? Kaya ngayon, ay talagang hinahabla ng ombudsman ang mga merong kaso. Kaya ipanalangin natin si Boyeng Remulla na dumaan siya sa bingid kamatayan. Kaya sabi niya, I want to give my life for the Filipino. Sana totoo. At mukha naman nagtotoo ngayon yung mama. Ipag-pray po natin. Ano po? Ipag-pray natin na talagang lahat ng may kaso, hindi lang sa panahon ngayon ni Bongbong Marcos na kagalit na siya ng Duterte, kundi maging yung panahon ng unity team na magkasundo pa sila. Maging yung panahon ni Pangulong Duterte at maging yung panahon ni Pangulong Aquino, panganahon lalo na ng panahon ni GMA at ng iba pa, that all of them will become accountable sa kanilang mga nagawa. Alam nyo, pagbabalik ng Panginoon, ang sabi po, lahat tayo haharap at tayo magbibigay ulat. Sigaw nyo nga, bigay ulat. Pakilakas ang bigay ulat. At ito ang kailangan po natin, ano po na maunawaan, that all of us are going to give an account. In Galatians chapter 6, verse 2, ano po, ang sabi diyan, carry each other's burden. Magtulungan tayo. Pagdating sa verse 5, ang sabi, each one will carry his own load. So in this one passage, there seems to be two conflicting thoughts. Isa, tulungan tayo sa pasanin. Pagdating sa verse 5, bawat isa ay magdadala ng kanyang sariling pasanin. Ano ibig sabihin? Na habang tayo naglalakbay, tulungan tayo. Pero meron takdang araw na lahat tayo kani-kanyang accounting day sa Panginoon. Handa ka ba sa accounting day, sa pag-uulat sa Panginoon? In building God's family, meron tinatawag na mutual accountability. Can we say that together again? Mutual accountability. And this mutual accountability reminds us of three things. Una,
Intentionality stirs others. Ano po? Magiging intentional tayo. Ano po? Na lahat tayo nag-uulat. Kaya whenever we teach how to read the Bible, we check on each other. Paano kung nagbabasa pa tayo ng Bible? We teach how to pray. We check on each other as an accountability. Kung tayo talaga ay nagpe-pray. So, kaya mahalaga po na tayong lahat, having accepted the Lord, maghanap tayo ng magbabantay sa atin. Praise the Lord. Pag-a-accountan natin ang ating walk with the Lord. Praise God. Kaya sa ating church, meron tayong tinatawag na I share na if you would like to grow, you're serious about growing in the Lord, you need to ask our secretariat, I want to be discipled. I want to become part of a accountability group. And we will look for the right group for you to disciple you. Kaya meron tayong tinatawag na I share na i-text ang devotion mo, i-share sa shepherd mo. Ano man ang natutunan, isa puso't isipan. So that's one of our accountability. We give an account whether tayo nag-devotion or nag-quiet time or not. And when we give an account, wow, you are participating in the task of building together. Hallelujah. Pangalawa po ay yung prioritizing gathering. Ano po? Ang sabi dyan sa Hebrew 10:24-25, huwag niyong kaliligtaan ng pagtitipon. You need to become part of gathering together. And according to Acts chapter 2, verse 46, meron dalawang uri ng pagtitipon. Una, yung temple courts. Ano po? Ayan. Temple courts gathering. Kagaya po nito. Huwag kang madaling mag-absent sa time of worship. Pangalawa, yung sabi dyan, in their homes. Small group, whether COD or yung ating midweek. In Hope of Glory, we call on each one of us who accepted the Lord, be part of accountability group. Sabihin nga natin, accountability group. Pakilakasan po, accountability group. So, yun po ang ating panalangin na hindi lang tayo dumadalo ng worship. Kundi you can register sa ating secretary and say, I want to become part of accountability group. And we call it COD, Community of Disciple, o kaya we call it midweek service. Ano po? Mga kapatid, mga minamahal, you and I can participate in this task of building together when we prioritize gathering together. When we give priority sa ating mga pagtitipon. Ano po? And letter C, mutual encouragement. Doon sa pagtitipon na yon, we look for opportunity to encourage one another. We offer mutual encouragement with one another. Alam niyo mga kapatid, mga minamahal, sabi natin kanina, ang demonyo ay parang leon na gumagala. Umaatungal, I should say. At naghahanap ng masisila. Kaya maraming mga nadi-discourage. Maraming napapagod emotionally, mentally, physically. Ano po? Kaya kailangan natin maging bahagi. Kaya sabi ng talata natin, pag ang isa ng bukal, ay may isang magtatayo. Yun ang napakaganda. Kaya lang, ang problema po ay nagka-isolate tayo. We usually isolate ourselves. We want to be alone. Ano po? Tandaan natin mga kapatid, that is never the design of the Lord. The design of the Lord is very simple. When you accept the Lord into your heart, you become part of His family. And therefore, be a faithful part of His family. And how can you become a faithful part of His family? Huwag mong i-neglect ang pagtitipon sa temple court worship as a small group. And that small group is your accountability group. Are you part of a small group in Hope of Glory? If not, register sa ating secretariat. Sabi mo, this is my number. I want to become part of accountability group. And if you have not been nurtured in your Christian walk, then you can say, I want to be nurtured in my Christian walk. And together, ladies and gentlemen, you and I can help build the Church of Jesus Christ. You are not an spectator. Sabi mo sa tabi mo, hindi ka tagapanood, hindi ka manunood. Ikaw ay bahagi. Sino nga ang bahagi? Pumalakpak nga ang kabahagi ng pamilya ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. And because of that, we can together come to the Lord to celebrate the Lord's Supper. Praise God.